sa kagubatan na iyon. Itong hari sa tribo ng mga kulto kung saan meron silang piyesta na ginaganap doon sa kulto na yon. Ang plano pala doon sa hari ay isasakripisyo o iaalay doon sa Diyos-Diyosa nila. Ngayon habang chine-check nila yung hari, dahil bago siya patayin, iaalay siya sa kanilang Diyos-Diyosa. Napansin nung isa sa mga miyembro ng kulto na putol yung daliri ng hari. Kaya ang sabi ng hari nila, yung hari ng kulto na iyon, ang sabi, paalisin nyo na siya kasi hindi naman siya kompleto. Hindi kompleto yung pangangatawan niya, may kulang sa katawan niya, hindi daw po perfect, hindi perfect na ialay. O di ba po? Dahil putol nga yung daliri, hindi siya perfect na ialay po sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya po, excuse na, wait lang po. Ayan. Kaya po, pinakawala na yung hari. Doon po na-realize nung hari na sinasabi nung assistant niya, God is good all the time. Yan. Ngayon, pag uwi ng hari, kinuwento niya yon sa kanyang assistant at pinakawalan niya na yung assistant niya. And guess what nga po ulit ko ano sabi ng assistant niya? God is good all the time. Di ba po? Ngayon, ang sabi ng hari, bakit palagi mong sinasabi yan hanggang ngayon? Kahit pinakulong na kita, sinasabi mo pa rin yan. Ang sabi ng assistant niya, mahal na hari, kung hindi niyo po ako pinakulong, sigurado kasama niyo po ako doon sa paghahunting niyo. Kung isinama niyo po ako doon sa paghahunting na yon, kasama din po ako sa pagkidnap. At dahil sa putol ang dulo ng daliri niyo, malamang na ako po yung inialay nila sa Diyos-Diyosin nila. Diba po? So God is good all the time. Yun po. Yun po yung kwento na talagang nakabuti yung pagkakaputol ng daliri ng hari dahil pinakawalan siya. Ayun po. Yun lamang naman po. At ano pong masasabi niyo sa kwento? Ayan. Kaya naman naniniwala pa ako na everything's happen for a reason. Kung di man po natin alam kung ano yung rason, bakit tayo nahihirapan minsan o kung bakit nakakaranas tayo ng problema. Sabi nga po sa Roma 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Hindi daw po ibig sabihin na nung verse na ito ay hinahayaan lamang ni Lord na mangyari sa atin ang mga masasamang bagay, kundi upang tulungan tayo mahanap ang kabutihang idudulot nito sa atin. Na kung may kadiliman sa buhay natin, meron pa ring liwanag na naghihintay. Na ang lahat ng nangyayari po sa buhay natin ay kontrolado ni Lord. Kaya huwag po agad tayong susuko o mawawala ng pag-asa or maghihinanakit agad kay Lord. Gayahin po natin yung kaisipan ng assistant ng hari na palagi lamang po siyang positive kung mag-isip na alam niya na palagi may mga good reasons si Lord. Kaya may mga kaya kapag may mga bad things po na nangyayari sa atin, huwag po tayong magdududa o maghihinanakit sa Lord kung nakakaranas tayo ng hindi natin gusto. Ang kailangan po natin gawin ay magtiwala. God has a reason for allowing things to happen. We may never understand His wisdom, but we simply have to trust His will. Tiwala lang po sa Kanya. Kaya nga po sabi pa sa Kawikaan 3:5, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Hindi po palaging tama o akala natin ay kapag gusto natin or iniisip natin na makakabuti sa atin ay tama at kailangan natin gawin dahil ito yung makapagpapasaya sa atin. Dahil tanging ang Diyos lamang ang nakaalam kung ano ang makabubuti at makakasama sa atin. Kaya sa bawat paghingi po natin, di ba po palagi natin sinasabi na paano po yung kaloob ng iyong kalooban. Yun lamang po. At susundin namin sapagkat si Lord po ay sobrang napakabuti sa lahat ng oras. Dapat alam po natin na ang mga desisyon niya ay para sa kabutihan natin, ang kailangan lang natin ay magtiwala. Ayun, tiwala lang po. Kaya naman yung tiwala lang ginawan ko po ng acronym. Dahil kapag may ibig po tayo, di ba po,
tayo po ay nagtitiwala. Kaya po yan, sa tunay na kaibuti ng lahat niyang gawa ay iwasan na nating tiwala'y mawala. Walang kapaguran siyang sa ating nag-aalaga. Ang pag-ibig niya'y wagas, tunay at dakila. Sa laging kaloob niya'y lubos na pangunawa. Ang tanging nais ng Diyos ay ang ating pananampalataya. Yun lamang po at maraming salamat. Yes, Lord, salamat po sa kaloob mo pong banal na salita. Nawa po sa mga napagnilaya namin ngayong umaga, Lord, ay naway tumingo sa aming isipan na dapat lamang naming pakatandaan at sadyang napakabuti mo po sa amin sa lahat ng oras. Na hindi mo kami pababayaan na mapahamak bagkus ay tinuturo mo lamang sa amin kung paanong maging matatag at magtiwala. Na palagi ka lamang nakabantay sa amin basta't magtiwala lamang kami sa iyo. Lord, salamat po because you are so very good all the time. You are the best, Lord God. Forgive us, Lord, kung minsan nawawala kami ng tiwala, nakala namin ay pinababayaan mo kami. Patawad po. Bigyan mo po kami, Lord, ng malawak na pangunawa at pusong palaging nagtitiwala sa iyo. Ito lamang po ang aming sama at nilangin in Jesus. Amen. Maraming po salamat. Okay. Puri ng Diyos. Napakaganda namang pagbabahagi.